Hello, good morning! Ba, kagigising niya lang. By the way, no, shout out nga pala sa mga kaibigan natin dyan sa Pilipinas, no. Yung mga kaibigan natin na bigla na nagchat-chat, no. Yung tipo na hindi mo pa nabuksan yung message niya pero kakabahan ka na. Yung nagdadalawang isip ka kung bubuksan mo ba o hindi. Ikaw naman, syempre mabait ka, bubuksan mo eh. Sabi sila sa'yo, kamusta ka na dyan, friend? Kailan ka dito uuwi sa Pilipinas? Sa totoo lang, namimiss na kita. Kailan kaya ulit tayo magkikita, no? Alam mo ba, yung friend natin, nakilala natin, nabuntis na. Ang ending pagtapos ng istorya, alam nyo kung ano? Friend, pwede ba maka-favor? Sa mga punto na yan, dyan bumibilis yung tibok ng puso ko, no? Nagpapasalamat din ako sa mga friend ko na ito, no? Dahil pinapatibok nila yung puso ko. Friend, may extra money ka pa dyan? Pwede mo ba ako pahiramin ng pera kahit kaunti lang? Kailangan ko lang talaga. Sa mga punto na yan, nag-iisip na ako kung anong isasagot ko. Kasi sa totoo lang, wala man talaga ako ipahiram. Siyempre, ako naman, mag-iisip ako ng sasagot ko sa kanila eh. Yung sagot na hindi sila ma-offend. Yung sagot na hindi ako mayabang sa paningin nila. Para hindi nila maisip na nakapag-abroad ka lang, mayabang ka na. Pero sa totoo talaga, wala talaga ako ipahiram sa kanila. Kung alam nyo lang talaga ang buhay abroad, masasabi nyo rin siguro yung mga sinasabi ko dito. Maganda nga pakinggan kung sa abroad ka nagtatrabaho, no? Kasi pag sa abroad ka nagtatrabaho, ang yaman-yaman mo na, marami ka ng pera. Yun yung pagkakaalam ng mga karamihan sa Pilipinas, no? Pero hindi nila alam, no? Paswertihan lang palang buhay dito. Siyempre nga, dahil wala nga tayo masyadong pera dito, hindi tayo pinalad sa company natin, eh. Biruin mo, matatapos yung kontrata mo. Hindi pa rin tayo pinaranas ng bunggang OT. Kaya ang matatanggap mo lang talaga sa sahod mo ang basic salary. Babawasan pa yun ng broker's fee every month, eh. Additional parang dormitory fee nyo. Kung minalas-malas ka pa nga, no? Every summer, open talaga ang aircon. Siyempre kami rin magbabayad ng electric bill namin, eh. After nyan, ang basic salary mo, babawasan pa yan ng tax. Kung may tax, siyempre may health insurance, eh. O, di ba hindi pa nga nakarating yung pera mo sa kamay mo? Marami nang binawas. Dahil nga dito ka sa abroad nagtatrabaho, wala ka nang magagawa. Ginusto mo yan, di ba? E di mag-suffer ka. Sa kadami-dami ng binawas, siyempre babawasan mo pa yan ng monthly allowance mo, eh. Gagamitin mo sa pang-araw-araw mo, siyempre. Pagkain mo, travel expenses mo, mga sabon, shampoo, at iba pa mga personal hygiene mo, eh. Ano na matitira sa'yo? Kapag savings ka pa ba niyan? Kaya sa mga friends ko na madalas kumamusta sa akin, na alam nyo na, lalong-lalo na ngayon na nasa kagipitan ako ngayon, no? Dahil nga end of contract na tayo. Siyempre maghahanap na tayo ng ibang company na malilipatan, eh. Doon nga sa previous vlogs ko, no, mention ko nga pala sa inyo na kailangan marami kang reserve na pera. Sa kakalipad-lipad mo, kailangan mag-travel syempre. Sa pag-travel mo, marami pang palipat-lipat ang sasakyan mo. Maraming salapi ang kailangan. Kaya mga friend, no, wag na kayo umasa na may pera ako ngayon. Dahil ako mismo sa sarili ko, kailangan ko rin ng pera. Pag naubos na yung budget ko dito na natitira sa akin, tayo na lang ang manghiram sa mga friend natin. Papalitan na lang natin next month. At least dito, no, kahit papaano may mga friend tayo na nagpapahiram ng pera. Ayoko na sabihin kung sino, baka hiraman nyo pa. Baka unahan nyo pa ako. Wala na ako mahiraman. Kaya ang goal ko talaga ngayon, dapat makalipat ako ng company. Siyempre mag-apply tayo sa mga malalaking company, eh. Kasi yung company ko, family business. Kaya marami ka sigurong binabayaran. Unlike sa mga malalaking company dito, no, wala ka masyado binabayaran. Kasi yung ibang company dito, hindi na sila nagbabayad ng broker's fee nila. Libre na din yung pabahay. Pati tubig at kuryente, libre na rin. Kaya ang swerte talaga ng mga OFW na napunta sa mga malalaking company. Kaya ngayon, total, end of contract naman tayo, maghanap na tayo ng applyan natin ngayon, eh. Hindi naman pwede na ganito na lang tayo. Siyempre maghahanap ka rin ng iba, eh. Hindi naman pwede na ma-stuck ka lang sa isang bagay, tapos di ka nag-improve. Kaya kailangan habang tumatagal, siyempre dapat may achievements ka. Unti-unti mo nararating yung mga goals mo, yung mga pangarap mo sa buhay, dapat matupad. Pero parang hindi ko yun nararamdaman sa company kong ito. Kaya minsan nakakatamad na rin mag-duty, no? Kaya advice ko sa inyo mga friend, before kayo pumunta ng abroad, lakasan nyo talaga yung loob nyo. Dapat naka-full tank ang inyong mga pasensya. Kung pwede nga lang magbaon ka na ng extra pasensya mo na bag. Para kung maubusan ka, pwede ka pa makarefill. Naturuan tayo para maging payapa. Kaya ngayon, umaasa ako na makalipat ako ng company. At sa mga friend ko dyan ha, alam nyo na. Kaya wag na kayo magalit sa akin kung hindi ko kayo pinahiram ng pera. Alam nyo naman, love ko rin kayo, diba? Sana naman intindihin nyo naman din kami. Lalong-lalo na at malayo rin kami sa pamilya namin, no? Kaya pag nandito ka sa abroad talaga, kanya-kanya ka. Kaya sa mga friend ko na mahilig manghiram dyan, no, pagpasensyahan nyo na ako. Hindi pa tayo mayaman para mamigay ng pera. Kung pwede nga lang, ako na lang yung humiram ng pera sa inyo.
Hindi naman pwede na yung problema nyo ipapasan ko pa. May sarili din akong problema dito. Buti nga kayo dyan may mga katuwang kayo no. Samantala kami dito sinong asahan namin kundi sarili din namin eh. Kaya dapat matibay at matatag ang loob mo dito before ka mag-abroad. So yun lang masabi ko sa inyo mga friend ko ah. Kaya paalam na sa inyo no. Bye bye.